Iginiit ni Senator Robin Padilla at Senator Francis Tolentino na dapat irespeto ang karapatan ni Pastor Apollo C. Kibuloy kasunod ng ginagawang pagdinig ni Senator Hontiveros. Si Troy Gomez magbabalita. Sa kabila ng iba't ibang aligasyon ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ay iginiit naman ng dalawang kasamahan niya sa Senado na dapat dalhin sa korte ang kaso. Ito ang reaksyon ni Senator Robin Padilla at Senator Francis Tolentino kasunod ng babala ni Senator Risa Hontiveros na maaring arestuhin si Pastor Apollo sakaling bigo siyang dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya. Matatandaan na sa nakaraang dalawang pagdinig ng Senate Committee in Women, Children, Family Relations at Gender Equality ay di ito sinipot ni Pastor Apollo. Para kay Senator Robin Padilla, dapat ihinto na ni Hontiveros ang kanyang investigasyon at sampahan na ito ng kaso upang maipaubaya sa korte. Sa pinakahuling pagdinig ni Hontiveros noong February 19, naghayag ng tiwala si Senator Padilla sa integridad ni Pastor Apollo. Matagal na anya itong kilala na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kontra-insurhensya sa bansa. Kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin, nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Sa isang press conference naman itong araw ng Lunes, diretsahang sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat irespeto ni Hontiveros ang karapatan ni Pastor Apollo. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Neri case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Ipinunto rin ni Senator Tol na isang abogado na kahit ang mga resource person na cited in contempt ay dapat pa rin igalang ang kanilang karapatang pantao batay sa bagong rules of investigation sa Senado na kanyang binago bago magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So sa atin pong nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. Batay sa bagong patakaran sa investigasyon sa Senado, sakaling piliin ni Pastor Apollo na dumalo sa pagdinig ay hindi siya dapat babastusin. Ipinunto ni Tolentino na hindi maaring tratuin bilang isang nagkasala na si Pastor Apollo dahil ang paghuhusga ng isang inuusig ay hindi nakasalalay sa isang komite sa Senado, kundi sa isang korte. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Mayroong bagong pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isinusulong na charter change sa ilalim ng Marcos administration. Ano kaya ito? Alamin sa balita ni Angel Pastor. Hindi pwedeng humigit pa sa isang termino o 6 na taon ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan sakaling maamyendahan ang saligang batas. Sa isinagawang hakbang ng maisog at prayer rally sa Cebu City, ito ang naging tono ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isinusulong na charter change.
Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ayon kay dating Pangulong Duterte, ito'y dahil sa ilalim ng konstitusyon ngayon hanggang isang termino lang maaring maupo si Marcos. Paalala ng dating Pangulo kay Marcos na huwag gawin ang nangyari noon sa panahon ng kanyang tatay na inamyendahan ng konstitusyon kung saan umabot sa 2 dekada ang pananatili nito sa kapangyarihan. Ayaw ginaghilabte kay og imo nang hilabtan pareho sa natabo ni Marcos pero gaba lang kaya wa naman. And this is not really to make any challenge to the president. Mugto sige kan hantod na sige nadugay na on to change the constitution to prolong patasod. Okay. Magkahuman magtanaw niya maglisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tawo lang. Walay buto-buto. Pero nilinaw naman ni Duterte na wala itong problema kay Marcos bagkus pinuri pa ang Pangulo dahil ito raw ay mabait. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, Samantala, noong unang prayer rally sa Davao City, kasagsagan ng isyu sa umunoy bayaran ng perma para sa People's Initiative. Tinawag ni Duterte si Marcos na bangag na presidente. Hindi naman ito direktang sinagot ng Pangulo. Gayunpaman, sinabi naman ni Duterte na suportado niya si PBBM at sinabing maging kontento lang ito sa kanyang panunungkul ngayon. so I continue to support him. Basta I don't know how his term would end. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama lang ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na po ang termino sa presidente. Anak na po magkagubot diya. Samantala, nasa Cebu nitong weekend si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para sa isang event. May hamon naman ito sa kasalukuyang liderato ng Kamara, si MJ Mondihar sa report. Sige, ilara kami. Ilara kami. Ay, sus ninyo. No chill si Davao City Mayor Baste Duterte sa hakbang ng maisog prayer rally sa Cebu City nitong linggo, Feb 25. Ito matapos maalala ang issue ng kontrobersyal na People's Initiative o PI para amyendahan ang 1987 Constitution na ikinagalit raw ng mga kababayan niya sa Davao. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagalit ang Davao City Mayor sa issue ng PI. Para sa Batang Duterte, nakatuon ang PI para mapahaba ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng charter change o CHACHA. Kaya para ipaabot ang pagtutol ng kanya nasasakupan, binanata ni Mayor Baste. Ang para sa kanya ay pasimuno ng PI na si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw rin mo presidente mauna. Nauna nang nanawagan si Romualdez na itigil na ng mga Duterte ang pagbanat kay Pangulong Marcos Jr. Nanawagan rin ito na igalang ang kasalukuyang punong ehekutibo mata Mayor Duterte na mag-resign ang Pangulo. Ang Pangulo dapat ang sumagot at magsalita at hindi si Speaker Insan. Wa mo kailan nimo.
Basag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinahanglan mo tubag di ikaw. Mga ayaw mong respeto, siguraduhan ninyo karespetuan mo. Ayaw hilak diha wa ka girespeto. May hamon naman ang local chief executive kay Romualdez sa usapin ng pamimigay ng ayuda. Lalo na't nakarating sa kanyang opisina na tadtad ng pangalan ng lider ng Kamara ang mga ayudang ipinamigay sa mga biktima ng pagbaha sa Davao Region. Pakita daw ko nga mga tagag-ayuda nga wala imong pangalan. Igi daw, hagiton taga. Pagsunod baha gani, sunod na isunog. Lagi, hagiton taga. Hatag og ayuda nga wa imongan, wa imong naong. Sige, nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom karon timan makagaba na. Sagaba na. Kung sakali mang tatakbo sa anumang national position si Vice President Inday Sara Duterte sa susunod na eleksyon, ipinanawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ito ng mga Cebuanon. Si Val Divina Gracia magbabalita. Magchat-chamanta. Nananawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Cebu City noong linggo na suportahan ng mga Cebuanon si Vice President Sara Duterte sakaling tumakbo ito sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. So, si Inday ba atong pwedeng paalas? Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag magpasalamat ng mga Bisaya. Mga duha na po Duterte. Hindi diretsahang inihayag ng dating Pangulo pero nagpahiwatig ito sa posibleng takbuhan ni VP Inday. Anya, sa kanyang tatlong anak na nasa politika ngayon, si Vice President Sara Duterte ang posibleng tumakbo sa susunod na national elections. Si Inday Ramay nakakapot o medyo taas yun. Nanay pa, patuloy na ito ang unsay hatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, daw ato na ito, unya, tamangin ninyo. Okay? Yeah!